kamusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamatindi at pinakapundasyonal na kwento tungkol sa isang mundong nasa krisis, ang Genesis Kabanata 6. Ito yung kwento ng isang malawakang pagbabago, isang great reset kumbaga, noong sinaunang panahon. At dito tayo magsisimula sa isang napakalaking tanong. Paano aabot sa punto na ang mismong lumikha pagsisisihan niya ang sarili niyang nilikha? Sobrang bigat ng tanong na yan, di ba? Dito pa lang, alam na nating may malaking nakataya sa kwentong pag-uusapan natin. So, paano ba nagsimula ang lahat ng to? Ano ba yung pinakaugat ng problema? Ayon sa salaysay, may isang malalim na issue talaga na lumitaw sa mundo at ito yung naging parang spark na nagsimula ng lahat ng sunod na pangyayari. Dito raw nagsimula yung gulo. Kasi yung tinatawag na mga anak ng Diyos, nakita nila na maganda yung mga anak na babae ng tao. At dahil doon, kumuha sila na mapapangasawa kahit sino sa kanila. Itong pagsasamang to, itong di pangkaraniwang unyon na to, dito raw nagsimulang lumago yung linya sa pagitan ng banal at ng mortal. Dito nagsimula ang pagkasira. At anong naging tugon dito? Dahil sa kalagayan ng mundo, nagtakda ng isang limitasyon. Sinabi ng Diyos na ang buhay ng tao ay magiging 120 taon na lang. Isang malinaw na sign na may isang malaking pagbabago, isang deadline na paparating. Okay? Habang lumalala yung sitwasyon, may lumabas pa na isang grupo na sobrang misteryoso. Isang nakakaintrigang elemento na lalong nagdagdag sa kaguluhan ng mundo noong mga panahong yon. Sila yung mga tinatawag na Nephilim. Ang interesting, di ba? Ang sabi lang, sila yung mga naging anak ng mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng tao. Sila daw yung mga bayani at sikat nung unang panahon. Ganun lang, walang masyadong detalye. Malalakas sila, kilala, pero yung pinagmulan nila, nababalot pa rin ng hiwaga. So, yan ang nangyayari sa lupa. Pero, ano naman ang naging reaksyon ng nasa itaas? Dito na tayo papasok sa pinakamabigat, sa pinaka-emosyonal na parte ng kwento. Ito yung turning point ng lahat. Kasi ganito katindi yung nakita niya. Isipin mo, bawat hiling ng pag-isip ng puso ng tao ay palaging kasamaan lamang. Grabing description, di ba? Hindi lang minsan kundi palagi. Kaya naman naiintindihan mo kung bakit sumunod yung napakalaking pagsisisi. Ramdam niyo ba yung bigat niyan? Imagine, hindi lang ito disappointment. Sinasabing, nagsisi ang Panginoon at labis na nababagob ang kanyang puso. Dito talaga yung sentro ng drama Yung sakit, yung pighati ng isang creator para sa kanyang creation. At dahil sa sobrang sakit at pighati, isang desisyon ang ginawa. At hindi ito basta-bastang desisyon. Sabi niya, pupuksayin ko, buburahin ko sa balak ng lupa ang lahat. Hindi lang tao pati mga hayop, lahat ng gumagalaw sa lupa. Kumbaga, total reset, back to zero. Pero, sa gitna ng lahat ng to, ng lahat ng kasamaan at ng parating na paggunaw, may isang tao, isang exception. At dito, biglang iikot ang buong kwento. At klarong-klaro kung bakit siya yung naiba. Tignan niyo tong comparison. Sa isang banda, yung buong mundo, tiwali, puno ng karahasan. Sa kabila naman, si Noah, matuwid, walang kapintasan at tapat sa Diyos. Siya yung total opposite ng lahat ng tao sa paligid niya. At syempre, hindi lang si Noe ang maliligtas, kasama niya ang asawa niya, yung 3 anak niya, sina Shem, Ham at Japhet, at yung mga asawa nila. Sila, itong maliit na pamilyang ito, ang magiging simula ulit ng buong sangkatauhan. So, paano sila maliligtas? Dito na natin makikita yung blueprint for survival. Isang napaka-specific na plano na ibinigay kay Noe. Hindi to hula-hula may step-by-step instructions talaga. Ito yung mga bilin sa kanya. Number 1, gumawa ka ng arko. 2, wawakasan ko na ang lahat. 3, pero magkakaroon ako ng tipan, isang kasunduan sa'yo. 4, pumasok ka sa arko kasama ang pamilya mo. 5, magdala ka ng 2 sa bawat hayop. And 6, mag-imbak ka ng pagkain para sa lahat. Grabe yung plano, no? Sa gitna ng paggunaw, may plano para sa pagpapatuloy. At hindi lang yan sobrang detalyado ng blueprint. Sabi, gawa sa cypress wood. Lagyan mo ng pitch o breya sa loob at labas. At yung sukat, 300 siko ang haba, 5 ang lapad, 300 ang taas, 3 palapag pa. Isipin nyo, para sa panahong yun, isa itong napakalaking engineering project. Sobrang specific ng instructions. So sino-sino ang sakay? Well, pamilya ni Noe,
8 tao sila. Tapos, 2 sa bawat klase ng ibon, hayok at lahat ng gumagapang. Kailangan may lalaki at babae. At syempre, pagkain para sa lahat. So ang misyon pala, hindi lang iligtas yung isang pamilya. Ang misyon ay i-preserve ang lahat ng klase ng buhay para sa isang bagong simula. At sa kabila ng lahat ng utos na to, isang napakalaking project, isang tila imposibleng gawain, anong ginawa ni Noe? Simple lang, sabi sa kwento, ginawa ni Noe ang lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. Walang tanong-tanong, ganap na pagsunod, yan ang nagpapakita ng tindi ng pananampalataya niya. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kung ikaw yung nag-iisang exception sa isang mundo na sinabing wala ng pag-asa, ano ang gagawin mo? Ano ang itatayo mo? Ano ba talaga ang halaga ng manatiling tama sa gitna ng laganap na pagkakamali? At ano ang kaya nating buuin para magkaroon ng panibagong simula? Yan ang pag-isipan natin.